morning po sa inyong lahat. I'm Sir Joel. Okay, so bibigyan lang natin ng pansin yung module natin, which is medyo napakahirap intindihin noong panahon ng revolusyon. Bibigyan natin ng pansin yung panahon ng himagsikang Pilipino. Yan. So tapos na tayo sa La Liga Pilipina. Ngayon dadako na tayo kung yung unang putok. Yan. So sa sigaw sa Pugad Lawin. Ayan, lagi kong sinasabi panoorin yung Bonifacio pero tinanggal ko na naman po sa aking YouTube channel kasi hindi ko pag-aari yun. Ayan. So bibigyan natin ng pansin yung convention sa Tejeros at yung kasunduan sa Biak na Bato. Ayan. So makinig po lamang tayong mabuti guys sa mga minamahal kong mga magulang. Ipaintindi din natin sa ating mga anak kung ano nga ba yung nangyari noong panahon ng himagsikang Pilipino. Napaka-importante po ito na malaman natin sapagkat dapat nating maintindihan kung ano nga ba, paano nga ba naging Pangulo si Emilio Aguinaldo, bakit nangyari yung pagpatay kay Bonifacio. Ayan, so simulan natin. Noong Enero 23, 2020, so nangyari ang ika 121 years, yan, anniversary ng unang Republika ng Pilipinas. Ito ay tanda sa ating kasaysayan. Ayan. So, bunga ang Republika ng Malolos ang revolusyon mula sa pagkakabuo ng katipunan hanggang sa paglikha ng unang konstitusyon sa Republika ng pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Yan, idineklara ni Pangulong Benigno Aquino ang Enero 23 ang bawat taon na araw ng Republikang Pilipino. Ng 1899 sa bisa ng proklamasyon bilang 533 series of 2013. Ayan, so ayon yung ginawa ni Pangulong Benigno Aquino. Ayan. Ayan, so simulan natin yung unang topic sa panahon ng himagsikang Pilipino, which is yung sigaw ng Pugad Lawin o yung ibang tawag ay sigaw ng Balintawak na ipinahayag ng Katipunan. So ito ay naganap noong August 23, simula ng himagsikan ni Gat Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan at ng iba pang revolusyonaryo laban sa mga mapanupil na Kastila. Ilang araw matapos na ipagkanulo sa mga praile at mabunyag ang lihim na Katipunan, si Gat Andres Bonifacio, ayan, kasama ang may 500 katipunero ay nagpulong sa Pugad Lawin, kabilang ang mga revolusyonaryong sina Aurelio at Jacinto Tolentino. Ayan. Isali na natin si Rizal, si Gregorio Mendez ng Tanay Rizal. Hindi nyo alam yan, no? Ngayon alam nyo na ang kilalang lang natin ng mga katipunero ay si Rizal at ay si Andres Bonifacio. Pero marami pa pong mga katipunero dyan. Sa nasabing pulong, pinag-usapan ang simula ng paghimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Dito pinagtibay ang mga katipunero ang adhikaing mapayapa ang Pilipinas mula sa Espanya. Dito rin pinunit ang kanilang sedula. Ayan, bilang simbolo ng hindi na pagkilala sa kapangyarihan ng mga Kastila. Ayan, kung pinanood nyo nga ulit-ulit ko guys, hindi nyo kailangang panoorin yung mga topics ko. Panoorin nyo lang yung Bonifacio, unang Pangulo. Nandun lahat hanggang sa pagpatay kay Bonifacio, hanggang sa pagpasok na ni Emilio Aguinaldo. Ayun. So sa topic ko na yan noon, habang pinapagawa ko to, activity ng mga estudyante ko, pinagawan ko sila ng reenactment. Oo. Ginawa nila yung pagpunit ng sedula, yung sigaw sa Pugad Lawin, yung convention sa Tejeros. Totoo yan. So, tuwang-tuwa ako yung batch 20
18. Yan, shout out sa batch nila Aliyah. Tsaka si Pauline Jaime. Ayan. Ang pagsiklab ng himagsikan. Ayan. Sa San Juan del Monte, August 30, 1896, naganap ang unang labanan. Pinasabog ang pagawaan ng pulbura sa San Juan del Monte. Inulit ko na naman to, sinabi ko nung last topic ko. Bilang hudyat ng paglusob sa Intramuros at upang makakuha ng bala. Yan guys. Ayun nga, idadagdag ko lang yung pagpunit sa sedula, yun ay ibig sabihin umaaklas na tayo sa gobyerno ng Espanyol. Ibig sabihin niyan, yun na yung hudyat niya. Kakasabi ko lang kanina. So sabi ni Andres Bonifacio, mabuhay ang Pilipinas para sa kalayaan. Sabay-sabay nating punitin ang sedula. Yan. So yan yung pinaka makasaysayang nangyari talaga noon. Yung time na umaklas na sila laban sa mga Espanyol. Ayan. So, dumako na tayo sa konbensyon sa Tijeros. So, sa konbensyon sa Tijeros, ano nga ba ang layunin ng konbensyon sa Tijeros? Ito ay muling pagkasunduin ng dalawang paksyon ng mga Katipunero sa Cavite sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ginanap ito sa Casa Hacienda de Tijeros. Ayan, flash ko mamaya. Sa San Francisco de Malabon noong March 22, 1897. Kung saan nagkaroon ito ng halalan upang formal na ideklara ang katipunan. Pinangalan ng Pangulo si Emilio Aguinaldo at pangalawang Pangulo si Mariano Trias. Si Andres Bonifacio ay nahalal bilang Direktor Interior na tinutulan naman ito ni Daniel Terona. Dahil hindi nagustuhan ni Bonifacio ang pagtutol ni Terona, isang araw matapos ang halalan ay idineklara ni Bonifacio na walang bisa ang naganap na halalan. Ayan. So sinundan ang deklarasyon na ito ng paglabas ng isang petisyon, Acta de Tijeros, na nilagdaan ng 44 na kasapi ng katipunan. Nakasaad sa petisyon na ito ang mga dahilan kung bakit hindi katanggap-tanggap ang resulta ng naganap na halalan. Bagamat nagkaroon ng petisyon, pinagpatuloy na din ang panunumpa ng mga bagong halal na pinuno maliban kay Bonifacio. Ayun, so yun lang yung nangyaring kaganapan sa convention sa Tijeros. I-flash ko yung mga pictures hanggang sa pinakabago, yung lumang-luma. Ayan, kung paano ituro ni Daniel Terona si Andres Bonifacio na hindi nakapag-aral. Sabi niya, paano mabibigyan ng pwesto ang isang ang isang hindi nakapag-aral? Ayan, so sumusobra ka na, Terona, sabi niya. Ay halika't magduelo tayo sa labas, sabi ni Andres. Siyempre si Andres Bonifacio war freak eh. Ayun, kasi gumagamit siya ng dahas para makuha ang kalayaan, makamtan ng kalayaan. Yan ang katipunero. Ibahin natin ang mga propagandista. Yung mga propagandista, ang gamit nila ay sulat, papel, ganyan. Sa mapayapang paraan naman yung mga propagandista. Pero hindi nagtagumpay ang mga propagandista. Kaya minabuti ni Andres na gawin ito sa dahas. Yun. So, dumako na tayo sa kung paano nilitis si Andres Bonifacio. Ayan. So, nilagdaan ni Supremo Andres Bonifacio ang dokumentong Naik Military Agreement noong April 19, 1897, kasama ang kanyang mga general. Sa dokumentong ito, muli niyang sinabi tulad ng ginawa niya sa Acta de Tijeros noong March 23, 1897, na siya pa rin ang Pangulo ng pamahalaang mapanghimagsik sa kabila ng pag-angkin din sa pwesto ni General Emilio Aguinaldo. Yan, sa araw na iyon, nagpahanda para sa pulong ng mga pagkain ang Supremo sa ikalawang palapag ng Casa Hacienda de Naik, na ngayon ay Naik Elementary School. Yan, medyo pasensya na kayo ha, mahaba yung buhok natin, wala pa namang estudyante.
Di ba? Sa unang palapag ng kasa ay mayroon silang mga bihag na tauhan ni Aguinaldo. Sinasabing si Major Lazaro Macapagal, isa sa mga tagasunod ni Aguinaldo, ang nakatakas o napadaan at narinig ang pagpupulong. Yan. Matapos madinig ang pagpupulong ay pinuntahan agad ni Macapagal si General Aguinaldo. Yan. Na noon ay nakaratay sa banig dahil sa karamdaman at nagsumbong. Nang malaman ang kaganapan sa Naik, ay nagtungo agad ang general sa kinaroroonan ng pagpupulong. Pinigilan ng mga gwardya ni Bonifacio na umakyat si Aguinaldo sa ikalawang palapag, ngunit nakatuloy pa rin ito at sumilip sa puwang ng pintuan at anong ginawa niya? Nakinig. Nabigla si General Aguinaldo sa mga sumusunod na pangyayari sapagkat kasama ni Bonifacio ang kanyang ministro na si Artemio Ricarte. Take note, yan, Artemio Ricarte, ministro. At ang dalawa niyang mahal na general na si Mariano Noriel at si Pio del Pilar. Habang binasa niya ang isang dokumento na nagsasabing isusuko ni General Emilio Aguinaldo ang lahat ng tropang himagsikan sa pagpasok ng Kastila dito sa Naik. Ano ba yung Naik? Isang lugar sa Cavite, yan, Naik, Cavite. Nakita ni Colonel o Coronel Procopio Bonifacio, yung kapatid ni Andres Bonifacio. Yan. Ang general itinulak ang pinto at sinabing, narito po ang nakikinig sa pintuan, General Emilio Aguinaldo. Yan, so pinatuloy pa rin ni Bonifacio si Aguinaldo at sinabing, magtuloy po kayo at makinig sa aming pulong, sabi niya. Magalang na sagot ni Aguinaldo, salamat po at marahil kung ako'y inyong kailangan, sana ay inanyayahan ninyo ako. Nagpaalam tsaka bumaba at sa liwanag ng posporo nahanap niya ang kanyang mga kawal. Pinalaya niya ang mga ito sa kanyang pag-alis, iniwasan na ni Bonifacio ang gulo at lumisan sa gusali. Humingi ng paumanhin sina Mariano Noriel at Pio del Pilar kay Aguinaldo. At dahil sa pagpapatawad ni Aguinaldo, ang dalawang ito ay naging numero. Okay, number 1, numero 1, kumbaga, na nag-udyok sa batang general na patayin. Ito na, patayin ang mga Bonifacio dahil mapanganib sila sa himagsikan. Ito na, dumako na tayo sa paglilitis at pagpatay sa magkapatid na Bonifacio. Marahil sa previous lesson ko, hindi nyo niya masyadong naintindihan kasi parang dinaanan ko lang. This time, iisa-isay natin. So, sa paglilitis at pagpatay sa magkapatid na Andres Bonifacio, hinatulan ng kamatayan ng Consejo de Guerra ang magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio dahil sa pagtataksil sa bayan at tangkang pagpatay sa bagong Pangulong General Emilio Aguinaldo. Yun ba yun? So parang hindi ko nakita yung pagtataksil ni Andres Bonifacio. Gumagawa lang siya ng paraan para tuluyan ng mataboy at mapasunod yung kanyang mga nasasakupan din. Nang ipataw ang hatol, yan, nagbigay si Aguinaldo ng indukto na ibaba ang hatol patungo sa pagpapatapon na lamang sa magkapatid na Bonifacio. Yan. So, pinatapon sila sa malayong isla sapagkat sila ay meron ding namang pinagsamahan. Napilitan si Aguinaldo na ipapatay si Bonifacio na binigyang patotoo ng dokumentong isinulat ni Emilio Aguinaldo noong kanyang kaarawan noong 1948. Matanto ni na General Mariano Noriel at General Pio del Pilar ng mga kagawad ng Consejo de Guerra ay dali-daling tinawagan ang aking pansin at sinabing, kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating pamahalang mapanghimagsik at kung ibig ninyong mabuhay
patayo, ay inyo pong bawiin ang iginawad na indukto sa magkapatid na iyan. At dahil dito, ang aking binawi at inutos kay General Noriel na ipatupad ang kahatulan ng Consejo de Guerra na barilin ang magkapatid na Andres at Procopio alang-alang sa kapanatagan ng bayan. Pirmado na yan. Emilio Aguinaldo, Kawit, Cavite, March 22, 1948. Lagda. Again, so, ngunit hindi dapat kay Emilio Aguinaldo lamang ang sisi. So, napalibutan ng 28 taong gulang na presidente ng mga tagapayo na di hamak na mas eksperyensado sa kanya. Ang sistemang elitismo, demokrasyang elite, ang pumatay sa Supremo. Yan. So, wag nating isisi lahat kay Emilio Aguinaldo dahil may mga tao ding nasa likod niya. Noong May 10, 1897, inabutan ng selyadong sulat si Lazaro Macapagal at inatasan na dalhin ang magkapatid sa mga bundok ng Maragondon. Ayan, na kung tawagin din natin sa ibang tawag ay bundok buntis. Ayan, so sa mga previous na estudyante ko, tandang-tanda nila yan habang nililesson ko yan. So saan tinapon si Andres Bonifacio? Sir, sa bundok buntis. Ayan. Saan? Saan yung bundok buntis? Sa Maragondon, Cavite. O, di ba? At least may natutunan na kayo. Ganon lang kadali. Ang sinabi na sa magkapatid ay itatakas lamang sila sa labanan dahil habang nag-aalitan ng mga revolusyonaryo, pinapalibutan ng mga Espanyol ang Maragondon. Ngunit sa paanan pa lamang ng bundok ay napagod na si Andres. Kaya pinakiusapan na basahin na ang nasa sulat sa kanila na ang laman pala ay ito. Tanda, ito yung nasa sulat Kayo ang mga kawal na nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ay inuutusan upang ganapin ang nasabing hatol na, ano yung hatol kaya? Barilin ang dalawang magkapatid. Yun pala ang laman ng sulat. So ayon sa tala ni Macapagal, napatalon at nagsabi si Procopio na, "Naku, kuyang, napaluhod daw si Bonifacio at akmang yayakapin siya at umiyak." Nagsabing, at yung sabi niya, "Kapatid, patawarin mo ako." Unang binaril si Procopio. Nakakalungkot. Muli raw nagmakaawa ng nakaluhod si Bonifacio at sinabing, "Kapatid, patawarin mo ko." Ito yung sagot ni Macapagal, "Wala na akong magagawa." Nooy tumakbo ang Supremo at tinugis nila sa kakahuyan at malapit sa ilog ay binaril nila hanggang namatay. So sa movie, binaril ng nakatalikod si Andres. Wala tayong magagawa. Ito lamang ang nakasulat na tala na namatay si Bonifacio na may sala at isang duwag. So marahil sa mga nakasulat sa libro, itong source ko kasi ay dali lang guys. Itong source, iba-iba kasi yung sinasabi sa book, pero isa sa source. Ito ay isa sa tama. Ayan. So convention sa Tejeros ng Manila National Commission of Culture and Arts. Tingnan nyo sa ilalagay ko sa link sa baba na lang. Tingnan natin. Hindi ko naman inano si Emilio Aguinaldo, hindi ko sinasabing siya yung may kasalanan. Si Bonifacio kasi, siya yung unang nagtulak na itayo ang lihim na samaan, which is yung KKK. Sumali pa nga si Emilio Aguinaldo Oo, sumali siya. Oo, dumaan din siya sa proseso paano sumali sa Katipunan. Which is sad. Yun natakot sila kay Andres na baka siya yung talagang tatayong pinuno. Ganon. Kaya natakot ang kampo ni Aguinaldo. Ayan, so dumako na tayo sa
Hmm, anong next topic? Yung tinatawag nating kasunduan sa biyak na bato. Ayan. So, alos yung mga makasaysayang lugar ay pinuntahan ko kasi gusto kong malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari. Ayan. So, pumunta ako sa biyak na bato sa Bulacan. Ayan. Napakalapit lang kung talagang gusto nyo. So, yung biyak na bato ay naging national park na siya ngayon. Kung titignan nyo guys. So, yan. So, pumunta na tayo sa Biak na Bato. Ang Republika ng Biak na Bato. So, nagpatuloy ang pagkilos ng revolusyonaryong pamahalaan sa ilalim ni Aguinaldo. Panoorin nyo naman. Susunod pagkatapos kay Andres, yung Bonifacio unang Pangulo, panoorin nyo naman yung El Presidente ni Emilio Aguinaldo. Doon naman, isiniwalat kung ano yung talambuhay niya, ganon. Ayan. So, balik na tayo sa topic natin. Nagpatuloy ang pagkilos ng revolusyonaryong pamahalaan sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Sa puntong ito, naramdaman ng mga Espanyol na humihina na ang himagsikan. Kaya ibinuhos nila ang kanilang panahon sa pagtugis kay Aguinaldo at sa kaniyang mga kasamahan. Sa huling bahagi ng taong 1897, nagpaatras din ang mga Persang Espanyol. Napaatras, yan. Si Aguinaldo sa kabundukan ng Biak na Bato. Yan. Kung pupunta kayo sa Biak na Bato, wala ang bato na nabiyak. Noong nagpunta nga ako, bakit biyak na bato? Sabi ko. Ayan, balik tayo. Noong November 1, 1897, nagpatawag si Aguinaldo kasama ang ibang mga revolusyonaryo ng pagtitipon o meeting ng mga mamamayan upang maibanghay ang isang pansamantalang konstitusyon na isinulat nila Isabelo Artacho at Felix Ferrer. Ayan. Kinilala nito bilang konstitusyon ng Biak na Bato. Yan, yung unang konstitusyon natin. Ito ang kinikilalang kauna-unang republikang naitatag sa Pilipinas na nagtatag lamang ng ilang buwan na itatag. So, nagtagal ng ilang buwan lamang yung republika ng Biak na Bato. Ayon sa konstitusyon ng Biak na Bato, pinamunuan ang gobyernong ito ang sensya na kayo, hindi ako masyadong formal talaga na nagsasalita. Para lang ako nagkukwento. Ganun lang. So, ayaw ko masyado kasing formal eh. Baka antokin yung mga manonood sa atin o kaya tagapakinig sa atin. Ayan, so, anuin lang natin. Tapusin lang natin ang video ko guys. Mga pupils yan ng grade 6. Pagkatapos ng lesson na ito, maiintindihan nyo ang panahon ng himagsikang Pilipino. Ayan. So, December 15, 1897, nagpatawag ng negosasyon si Gobernador General Primo de Rivera sa pangkat ni Emilio Aguinaldo, kung saan namagitan si Pedro Paterno na isang mestizo. Ayan, oh. 'Di ba? Ano ang isang mestizo? Oh, 'di ba ang mestizo ay half? Ayan. So, kalahating Kastila at kalahating Chino, kalahating Pilipino, kalahating Filipino, parang ganon. Half-breed. Yan. Alam natin kasi ang mestizo noon ay maputi. Ayan. So, sa negosasyon na naganap ay nakipagkasundo si Aguinaldo sa mga mananakop at nilagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato na naglalaman ng mga sumusunod. Ano-ano kaya yung mga nakapaloob sa kasunduan na yan? Ito yung number 1, pagbabayad ng Espanya ng 800,000 sa mga revolusyonaryo. Ayan. 400,000 naman sa pag-alis ni Emilio Aguinaldo sa bansa. Ayan. 200,000 naman kapag higit sa 700 ang bilang ng mga armas na isusuko. Ayan. Next. 200,000 kapag inawit ang Te-Deum o awit ng pasasalamat kapag naipahayag na ng Gobernador General ang pangkalahatang amnestiya. So, pagbayad ng Espanya ng 900,000 sa mga sibilyan na nagdusa sa himagsikan. Yan, babayaran ng Espanya yung mga
nagrabyado, parang gano'n, 900,000. So pagsuko ni Aguinaldo pati na ang mga armas ng hukbo. Yan, lumisan tung Hong Kong sina Aguinaldo noong December 24, 1897, kung saan nagtatag sila ng isang revolusyon sa pagkilos para sa kalayaan mula sa mga Espanyol. Kaya napakaganda nito, habang nasa Hong Kong pala ay gumagawa din ng paraan si Emilio Aguinaldo. Ayun guys, sa mga mag-aaral ng grade 6, sa mga magulang naman ng may anak na grade 6, ay sana ipaintindi din natin. Kung hindi nila naiintindihan yung topic ko, ipaintindi natin sa ating mga anak. Although nandyan yung module, iba pa rin minsan yung nakikita mo yung teacher, nakikita mo yung nagtuturo, ano yung mga nangyari talaga. Kasi minsan yung ibang bata binabasa na lang nila, walang comprehension. 'Di ba? May ganun pa rin. Hindi ko nilalat pero may mga ganung bata pa rin. So thank you so much sa pakikinig ninyo. Thank you sa pag-stay nyo. Ayan. So hindi ko naman sinasabing i-subscribe nyo po ang channel ko. Gusto ko lang may bahagi sa inyo sa ating mga na research. Yan, sinearch ko pa sa internet. Ayan, marami akong source. Hindi lang sa internet, pati books. Ayan. So thank you so much. So see you next topic.